Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang gawaing pagsujud, pagpapatirapa, pagyuko ay eksklusibo lamang ito para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isasagawa natin ang sujud, ang pagpapatirapa, ang pagyuko sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng ating pagsamba sa Kanya, sa pamagitan ng ating pagdakila sa Kanya. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, bagamat alam natin na mayroong sinabi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa mag-asawa, na sinabi niya ayon sa naisalaysay ni Abu Hurairah, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kung pinag-utusan lamang ako, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung pinag-utusan ako na ipag-utos o iutos sa isang tao, law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, na magpatirapa o yumuko para sa kanyang kapwa-tao, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, natiyak na pag-utusan ko ang babae na magpatirapa o yumuko sa kanyang asawa. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, itong sujud, itong pagpapatirapa, itong pagyuko na tinutukoy dito sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sa pamagitan ng tinatawag na ihtiram, tinatawag na paggalang, hindi pagdakila, kundi paggalang. Pero ganun pa man, ay ito ay kung ipinag-utos ng Allah na iutos sa isang tao, ayun ang gagawin ni Propeta. Kung kinakailangan, ay ang pagutusan niya ay yung babae na magsujud, magpatirapa o yumuko sa kanyang asawa na lalaki. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah, kahalintulad din ng hadith na ito na pangyayari kay Muaz bin Jabal at iba pang mga sahaba, na si Muaz nung sila ay dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa Sham, ay agad-agad nang lumapit kay Propeta at yumuko na kay Propeta, nagpatirapa na, nagsujud sa harapan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tinanong siya ni Propeta, "Ano ba yan?" Sabi niya, "Muaz, ano yung ginagawa mo?" Sinabi ni Muaz, "Galing kami sa Sham, dumating kami galing sa Sham, at nakita namin yung mga tao doon na sila ay nagpapatirapa sa kanilang mga pari at nagpapatirapa sa kanilang mga pinuno. Kaya sabi niya, naisip namin na pagdating namin sa iyo, kami ay magpapatirapa sa iyo kasi ikaw yung karapat-dapat na pagpapatirapahan, o kaya ay karapat-dapat na, ibig sabihin, kami ay yumuko sa iyo bilang pagdakila, kasi propeta, sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinagbawalan sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala taf'alu, subalit huwag ninyong gawin. Huwag ninyong gawin. Sa ibang pangyayari, isang sahabi na dumating kay Propeta at yuyuko kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi nakita niya yung sa ibang mga tao na yung mga pinuno nila, yung leader nila sa pakikipagdigmaan ay nagpapatirapa sila, yumuyuko sila. Ay sabi nila, si Propeta ang karapat-dapat na pagpapatirapahan, pagyukuhan, kasi Propeta, sugo ng Allah. Pinagbawalan din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
na sinabi sa kanila ni propeta na kung kayo ay dumaan sa aking libingan, magpapatira pa ba kayo? Yuyuko pa ba kayo? Sabi nila hindi. Kaya pinagbawalan sila ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala taf'alu. Kaya huwag ninyong gawin, sabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inni law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairi Allah la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha. Sapagkat katotohanan na ako, kung pinagutusan ako na iutos sa isang tao na magpatira pa o yumuko li ghayrillah, an yasjuda li ghayrillah, na yumuko sa iba sa Allah. Kasi ang alalamang karapat dapat na pagpapatirapahan sa atin isa sa gawa yung sujud para sa Allah subhanahu wa ta'ala. La amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Ay ipagutos ko na sa babae na magpatira pa, yumuko siya sa kanyang asawang lalaki. Ganun katindi yung ibig sabihin, karangalan ng lalaki, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Yung manzila, yung katayuan ng lalaki sa kanyang pamilya. Yung katayuan ng lalaki sa kanyang pamilya. Pag mayroon kang pamilya, mayroon kang asawa, magpakalalaki ka kasi napakataas yung katayuan mo sa pamilya mo. Hindi yung lagi kang nagtatago. Hindi yung lagi kang takot na takot. Hindi yung lagi kang parang hindi mapakali. Kailangan mong magpakalalaki kasi napakalaki yung katayuan mo bilang lalaki sa pamilya. Bilang asawang lalaki. Isang talata na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, ar-rijalu, ang mga kalalakihan, qawwamuna 'alan nisa. Tingnan ninyo yung katayuan natin bilang mga lalaki, mga kapatid. Hindi lang kasi natin alam o ayaw lang natin alamin. O takot na takot lang talaga tayo. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ang mga kalalakihan ay sila yung nangingibabaw sa mga kababaihan. Sila yung nangingibabaw sa mga kababaihan. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Sa anumang ipinagkaloob sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isa't isa na higit sa iba. Ang mga kalalakihan, higit sa iba. Ano yung higit sa iba? Higit sa mga kababaihan. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu. At sa pamagitan ng ipinagkaloob sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala na dahilan na, ibig sabihin sa kanilang paggastos. Bima anfaqu min amwalihim. Sa kanilang paggastos, sa kanilang mga, ibig sabihin ay kayamanan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ang mga kalalakihan, sila yung nangingibabaw sa mga kababaihan. Sa anong dahilan? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Sa pamamagitan ng ipinagkaloob sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng higit sa iba, higit sa mga kababaihan. Ano ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala na ipinagkaloob ng Allah na kahigitan ng mga kalalakihan? Pagdating sa wilaya, pagdating sa leadership, mga kalalakihan, eksklusibo sa mga kalalakihan. Pagdating sa nubuwa, propeta, mga kalalakihan, eksklusibo sa mga kalalakihan. Pagdating sa risala, sugo o mga kautusan, mga kalalakihan, eksklusibo sa mga kalalakihan. Napakaraming mga paliwanag, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala na kahigitan na ibinigay ng Allah sa mga kalalakihan na hindi ibinigay sa mga kababaihan. Mas higit yung mga kalalakihan. Nasa iba pang paliwanag ng mga ulama ay sinabi nila, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd bi ziyadatil aqli wad-din wal wilayah. Kasi yung mga kalalakihan, mayroon silang karagdagan na utak, karagdagan na talino, karagdagan na kaisipan. Kaya huwag natin sabihin na mas matalino sa atin ang ating mga asawa, ang mga babae. Hindi. Hindi pwede yun, mga kapatid. Kasi sa paliwanag nito, binigyan ang mga kalalakihan ng katalinuhan. Mas lamang ang kanilang utak, ang kanilang pag-isip,
at mas lamang ang kanilang pananampalataya. Hindi pwede na mas magaling sa'yo yung asawa mo, yung babae. Ikaw ang dapat magturo sa kanya. Walwilaya at saka yung ibig sabihin leadership. Ikaw ang dapat masunod. Ikaw ang dapat mag-guide. Ikaw ang dapat magbigay ng mga idea. Hindi nagmumula sa iyong asawa. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Dagdag pa dito na paliwanag ng mga pantas, mga ulama, pagdating sa ibadat, yung mga gawaing pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, halimbawa nito sa khutbah. Sinong magkukhutbah? Mga babae, mga lalaki? Mga lalaki talaga. Halimbawa sa pagdarasal ng jamaah, Fajr, Duhur, Asr, Maghrib, Isha, o kaya Jum'ah, sinong mag-imam? Mga babae, mga lalaki? Mga lalaki talaga. Magkukhutbah, mga lalaki talaga. Mag-iimam, mga lalaki talaga. Tingnan ninyo, pagdating pa sa shahada, yung witness, isang lalaki, katumbas niya sa witness ay dalawang babae. Pagdating din sa jihad, sabi ng mga ulama, mga lalaki rin talaga. Tingnan niyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung isa-isahin natin, ang dami-dami na mga pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala na kahigitan ng mga kalalakihan sa mga kababaihan. Kaya bakit tayo nagtatago? Bakit tayo natatakot? Bakit tayo nangangamba? Bakit lagi tayong guilty? Na samantala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ang mga kalalakihan, sila yung nangingibabaw sa mga kababaihan. Gumising tayo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Ipakita natin ang ating pagkalalaki. Pero tandaan natin, laging mabuti, laging marangal ang pakikitungo natin sa ating mga asawa. Kasi ang sino mang tao na marangal ang kanyang pakikitungo sa kanyang asawa, siya yung taong marangal. At ang sino mang tao na hindi mabuti ang kanyang pakikitungo sa kanyang asawa, yung lalaki na hamak, hindi mabuti na lalaki. Kaya mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, tandaan natin, tayo yung mga kalalakihan, ay ibig sabihin tayo yung nangingibabaw sa mga kababaihan dahil sa maraming mga ipinagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na mga biyaya na kung saan ay higit kaysa sa iba, kaysa sa mga kababaihan. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.